Ano yan? Ba't ang lapot? At dahil nga sa panahon ngayon ni Melanie, also known as avocado, gagawa tayo ng isikindi fosale. Hindi isibuko fosale. Na kasing laki ng yellow na hindi color yellow. Hindi ako nagdadalang tae dyan ha. Pinutuputok ko lang sa damit ko yung nabili kong Melanie. Kina Franilyn Rofo. Bali 3 kilo yung nabili ko. Tapos 3 araw na sunod-sunod na akong nakain yan. 1 piraso lang naman per day. Ang sarap naman kasi papakin ni Melanie, diba? Lagyan mo lang ng sugar na kaunti, powdered milk, Milo, ganon. Ang kaso nga lang, 3 piraso pa lang nababawas ko. Parang hinog naman na lahat, nagkasabay-sabay ba? So kung iisa-isahin ko pa to kakainin, baka mabulok lang yung iba, ma-overripe ba, ganon. Kaya ngayon, gawin na lang po nating Melanie Ice Candy. Para mas tumagal, mas dumami, at kung sakaling nag-crave ka sa avocado flavor, diba, kuha ka lang sa ref, ganon. So ang ginawa ko dyan sa Melanie, syempre hinati ko. Tsaka ko binuksan, kinain yung boto. Kasi sayang, marami pa namang health benefits ang boto ng avocado. Diba kinukudkud nga nila yan, tapos nilalagay sa oil, alcohol, tapos pamahid daw sa mga sakit-sakit sa katawan. Kaso maabala naman pagkukudkudin ko pa, kaya sinubo ko na lang ng buo. Pagkatapos ay in-scrape ko na yung laman. Scrape! Kinaryaos ko yung mga laman gamit ang kutsara. Kinarkar kong maigi yan kasi sayang. Alam nyo, mas malambot yung mga kulay green dyan na hinog. Tapos ang dali pa i-detach yung balat. Hindi gaya dun sa mga kulay maroon. Bukod kasi sa hindi masyadong malambot, ang pangit ng laman sa loob, parang may ugat-ugat pa, gano'n. So okay na nakuha ko na lahat ng laman ni Melanie. Itapon ko lang tong pinagbalatan. Pati na itong mga butong inimbak ko sa bibig ko. May lahi kasi akong hamster kung di nyo na itatanong. Hamster ba yun o squirrel? Yung nag-iimbak ng nuts sa bibig niya. Bahala na. Ngayon ay kukunin ko na po itong nabili kong ano bang tawag dito? Smasher. Basta yung pang-mash ng potato. Dahil ibabangon at dudurugin na po natin si Melanie. Walang link-link ito ha. Kaya nabili ko ito sa may Cubao Ibabaw sa Farmers. Kasama nitong bago kong stainless bowl na makintab. Sabi ko naman sa inyo, diba, pag nakaluwag-luwag ako, bibili talaga ako ng mga gamit panluto. Pwede man to i-blender, kaso parang hassle. Bukod sa gagamit ka pa ng kuryente, maghuhugas ka pa ng blade, ganyan. So ganito na lang, i-mash-mash na lang natin Okay na sa akin yung ganyang texturization. Kaya ngayon, lalagyan na natin ng gatas salbahe. Lapit kayo para mas aesthetic. Ayan, ganyan. 1 latang condensed at 1 latang evaporated milk lang naman yan. Bahala na kayo kung anong ilalagay nyo dyan. Pwede kayo maglagay ng all-purpose cream or kahit na anong creamer at sweetener. Naglagay ako ng powdered Ovaltine Power, Ovaltine. Saka ko lang naalala na may Hershey syrup pala kami. Sana ito na lang nilagay ko. Hindi ko na nilagyan ng Milo. Masarap din kasi na combination ng avocado and chocolate flavor. Pero gaya ng sabi ko, bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay. Tinikman ko, sakto lang yung tamis, kaya nilagyan ko pa ng asukal de manzanilla. Kailangan kasi sa ice candy talaga matamis. Hindi pwede yung sakto yung tamis lang. Kasi ilang beses na akong gumawa ng ice candy, pag sakto yung tamis at tumigas na yan sa ref, pag kinain mo habang frozen, medyo matabang na yung lasa. Kaya di mo ma-appreciate yung pagkain. Iba pa rin pag yung unang kagat mo pa lang, ay, ang tamis, ganon. Kaya nga candy, diba? Hindi man to ice cream or ice buko. Kaya tamisan nyo lang, wag kayong matakot. Wag lang yung sobra-sobra, syempre. Ngayon, para hindi maging magasal or magayasgas or ang galis-kwanda, ang kalalabasan nitong ice candy natin, kapag tumigas na, lalagyan ko ito ng pinakuloang tinunaw na cornstarch sa tubig. Kaso wala akong cornstarch, tapioca starch lang, kaya okay na to. Medyo kinabahan nga lang ako sa naging itsura, nung naluto na. Parang yung tigpiso na pandikit sa papel na binibenta Bahala na kung ano kalabasan nito, basta hinalo ko na lang dyan, Kung ano-ano na naaalala kong ilagay nung patapos na ako, kaya ayan, nilagyan ko na rin ng powdered milk. Tupay-tupay. Tsaka binasagan ko na rin ng 1 itlog. Charot lang. Nakalimutan ko lang i-voice over to kanina, kaya binalik ko lang yung clip. Ready na ang ating embutido, kaya ngayon ay babalutin na po natin ito sa plastic ng isikindi fosali. Alam nyo, ang tagal na tong stock namin ng plastic ng isikindi. Kasi pag nagawa kami, hindi naman maramihan kasi hindi man pambenta. Kaya ayan, ang dami pang natitira. Kaso ngayon, nung bubuksan ko na, ewan ko ba, nahirapan akong i-split siya, Hinilod-hilod ko na, hinipan ko na, hindi
ko talaga mabuksan. Parang nagdikit na ba? Expired na yata ito. Na-expired din ba ang plastic ng ice candy? Pero itong patok na brand, kasi dalawa yan ayun, madali ko naman nabuksan. Kasi ang problema ako konti na lang yung laman nito. So, pinagtyagaan ko na lang ito hanggang kung ilang piraso man yung aabutin. So, kanya-kanyang diskarte na lang tayo dito, no, sa pagtatali ng ice candy. Kung hindi ka masyadong marunong magbutnol or magtali nito, wag mo na lang punuin masyado. Kahit kalahati lang lagyan mo or more than half ganon. Para hindi ka mahirapang magbohol. Napagod na ako, kunti pa lang nagagawa ko, paano ba to? So, kinat ko na yung video, baka abutin pa tayo ng 8 hours kapag ipakita ko pa lahat. Kung kaya nyong gayahin tong technique ko sa pagbuhol, gawin nyo na lang din para di kayo mahirapan. Ganyan lang pag ibubuhol mo siya, yung para bang sasama yung buong katawan mo. Dapat nga dyan yung parang ililiyad mo pa yung ulo mo pa ikot para sumabay sa agos, ganon. Ubus na yung plastic natin para sa ice candy, pero may natitira pa tayong mixture. Wala na akong no choice, kaya ngayon ang gagamitin ko ay ang plastic ng yellow para makagawa tayo ng Melanie Ice Candy Pro Max. Na-excitement tuloy akong kainin to, guys, kung ano kayang kalalabasan niya. At ayan na po lahat ang nagawa nating candy fosale Melanie flavor na may Pro Max. Bilangin nyo na lang kung ilang piraso yan at pagod na ako, di ko na alam. So syempre, papasok natin sa freezer, alangan kainin natin ng ganito Dito ko ilalagay sa may lagayan ng tilapia para mangamoy isda siya. So ayan tandaan nyo yung itsura niyan, mataas-taas pa yan andyan din yung Pro Max natin. Kinabukasan, nagulat man ako, nag-collapse na yung building ng ice candy natin. Para bang dinimolish, hindi ganyan yun kababa parang mataas-taas pa yun kahapon, diba, nung sinalansang ko. Ganyan sila katakaw dito binang ice candy. Parang di yata to abot ng isang linggo feeling ko hanggang bukas na lang. So kesa maunahan ako dito sa Pro Max, ito na lang po yung kinain ko. Syempre masarap at makulnut, hindi magayasgas. Ano ba sa Tagalog yung makulnut? Maligat, tama ba? Basta ganon. Ang sarap kainin nitong Pro Max, halatang hindi ka talaga mabibitin. Tapos pagkagat mo, alam mo yung para kang kumakain ng ice cream. Ang disadvantage nga lang nito, hindi ko masipsip yung mga natutunaw na sabaw. Kasi kailangan mong isubo ng buo kaya hindi bang kasya sa bibig ko. So ayun, binalik ko na lang yan sa kanyang sinapupunan at kumain na lang ako nitong ice candy payat pero mahaba. Mas na-enjoy ko itong kainin kesa dun sa mataba. Kaya ano pang inaantay mo, gawa ka na rin ng sarili mong ice candy. Perfect yan ngayong tag-ulan. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.